sa pagpapatuloy ng ating istorya. Sa sandaling yun, ipinakita ni Kim Young-hoon ang isang bugso ng asul na enerhiya, sabay sigaw niya ng buong lakas, "Tingnan mo, isinugal ko ang buhay ko at halos maubos ang lakas ko para makarating sa puntong ito." Napatulala si Yoon Ian, nanlaki ang mga mata at napabulong, "Ito ba ang pinahusay na chi?" Hindi pa siya tapos, muling nagsalita si Kim habang pinakakawalan ng kanyang atake papunta mismo sa bahay ni Yoon Ian. Nabasag ko ang braso ng isang core formation cultivator gamit ito. Isang iglap lang, sumabog ang buong bahay ni Yoon Ian, wala nang natira kundi abo, usok, at alikabok. Nakatingin silang dalawa sa giba ng tahanan, tapos winika ni Kim Young-hoon ng mariin, "Yoon Ian, panoorin mo, yan ang bunga ng lahat ng hirap ko, sa pag-eensayo ng martial arts." Napaluha si Yoon Ian, manginig-nginig ang tinig habang bulong niya, ang bahay ko." Sa isip-isip niya, "Lahat ng ipon ko sa 50 taon, binuhos ko para buuin ang bahay na yan, habang isinasabuhay ang walang hanggang fighting spirit." Samantala, kahit naduguan si Kim Young-hoon, masigla pa rin siyang tumawa, "Uhahaha, tingnan mo ngayon, nilibot ko ang mundo para ipakita sa iyo to, dahil napagpasyahan kong ipamana ko sa iyo ang lahat." Nasa gilid si Yoon Ian, kunot noo at nag-iisip ng malalim. Sa sandaling yun, napuno ako ng galit pero pinakalma ko ang sarili ko, pinagmasdan ko ang martial arts niyang palabas. Ang lugar kung nasaan ang 3 palapag na bahay, naglaho na lang ng parang bula, buti na lang at wala kaming tagasilbi sa bahay, kung meron man, daan-daang buhay ang mawawala, sa kakaunting natira, napansin ko ang mga bakas ng talam, kaya pala, ang bola ng enhanced chi na yun ay binubuo pala ng libu-libong blade energies. Biglang lumipad si Kim Young-hoon, hila-hila si Yoon Ian gamit ang kapangyarihan ng enhanced chi. Bulong ni Yoon Ian habang namamangha, "Nakakabigla, mas malakas pa to sa kahit anong martial arts na ipinakita niya sa akin noon." Tapos, bahagyang lumingon si Kim at sinabing kalmado, "Ganito ko nabasag ang braso ng core formation cultivator. Dati, kailangan ko pang mang-ambush o mang-asa sa pagpatay ng chi building stage cultivators para manalo, pero ngayon, kaya ko na silang harapin ng harapan." Pero di pa siya tapos magsalita, bigla na silang bumagsak mula sa ere, sigaw ni Yoon Ian, "Nahuhulog tayo," sabay lagapak nila sa lupa, isang pagsabog, sabayan ng malakas na bugso ng hangin. Sa pagbagsak ng usok at alikabok, dahan-daang lumitaw ang pinangyarihan ng pagsabog, nagkabitak-bitak ang mga kahoy, nagkalat ang bubog ng mga bato, at bumakat ang maliit na hukay sa lupa. Habol hiningang nakahandusay si Kim Young-hoon, sabay hirap na sambit, "Pakiusap, huwag mong kalimutan ang mga teknik na ito, yan ang buod ng buhay ko, ipasa mo ang martial arts ko, sa mga susunod na henerasyon." Napasugod agad si Yoon Ian, puno ng pag-aalala, "Narinig ko na, kaya huwag ka na magsalita pa, buhay mo ang nakataya dito." Pero biglang may lumitaw, isang cultivator, nakatayo sa sanga ng dambuhalang puno, taas noot mariin ang tinig, "Nakita kita, ultimate martial spirit, hindi maganda ang pinili mong taguan." Napalingon si Yoon Ian sa taas, hindi makapagsalita sa sobrang gulat. Patuloy ang cultivator, nakakunot noo at malamig ang titig, "Hoy, sibilyan, kriminal yan, maraming kasalanan sa hanay ng cultivators, iwan mo na siya rito." Pero sa halip na sumunod, ikinarga ni Yoon Ian si Kim sa kanyang likod. Tapos sabing matatag, "Nandito ka ba para parusahan siya?" Hindi sumagot ang cultivator, sa halip, tanong nito, "Kilala mo ba siya?" Hindi na umimik si Yoon Ian, tumakbo na lang siya ng buong bilis, hindi nag-alinlangan, karga-karga si Kim Young-hoon. Nakakunot noo ang cultivator, sabay bulong, "Walang saysay, hindi ba siya binalaan ng ultimate martial spirit tungkol sa amin?" Bigla siyang humalakhak, sabay pakawala ng enerhiya, "Haha, sige. Ituturing ko na lang to bilang libangan, tumakbo ka hanggat kaya mo." Napalingon si Yoon Ian, namutla, sabay sigaw ng pagkagulat, "Ano yan, bangkay, Jiangshi?" Doon lumitaw ang mga undead na nilikha ng cultivator, may talisman pa sa mukha, nakakatindig balahibo ang itsura, sa isang iglap, sumugod sila para habulin ang dalawa. Habang tumatakbo, mariing sambit ni Yoon Ian sa sarili, "Ay leche, matanda na ako para sa ganitong eksena." Ilang sandali pa, tuloy pa rin siya sa pagtakbo, karga si Kim Young-hoon na halos wala na sa ulirat. Hinihingal siyang nagtanong, "Ultimate martial spirit, sila ba mismo ang nagbigay sa iyo ng ganyang pangalan, kakaiba?" Lumingon siya sa gilid, pawisan at pagod na pagod, sabay bulong, "Ang ultimate martial spirit at ang infinite fighting spirit,
dalawang espiritu, hinahabol ng Jiangshi, ang weird naman nito. Habang unti-unting lumalapit ang isang corpse Jiangshi, nagsisigaw si Yun Ian, desperado, kalimutan mo na yan, kailangan mong manatiling gising, sige na, magsalita ka naman. Hindi pa sila nakakabawi, biglang sumugod ang bangkay, pero sa bilis ng reflex ni Yun Ian, isang iglap lang ay napugutan ito ng ulo, sinipa niya ito palayo, at lumipad ito papunta sa iba pang mga corpse Jiangshi na mabilis ding tumatakbo mula sa likod. Patuloy ang kanyang pagtakbo, pasan-pasan pa rin si Kim Yang-hoon, habang hinihingal at halos mawala ng pasensya, sigaw ni Yun Ian, "Putya, dapat ako ang nakasakay sa likod mo, mamamatay ako sa hirap ng paghinga, bakit kasi naputol ang mga braso mo?" Ilang sandali pa, sunod-sunod na corpse Jiangshi pa rin ang humahabol, naiiling si Yun Ian habang nagsasabi sa sarili, hindi sila sumusuko, patuloy pa rin ang habol nila. Kinagat ko ang dila ko para manatiling gising at tumakbo pa rin. Umaga, gabi, ilang beses na bang lumubog at muling sumikat ang araw. Sa puntong ito, napahinto sa matinding pagod si Yun Ian, habang habol-habol ang kanyang hininga, nakatayo sa gilid ng isang bangin, pasan pa rin si Kim. Ang taas, grabe, mariin niyang sabi, habang pinapawi ang takot. Mula sa dilim, sumugod ang cultivator kasama ang kanyang summoned corpse Jiangshi, buong yabang niyang sinabi, "Nakakagulat, isa ka lang sibilyan pero kinaya mong mabuhay sa piling ng Jiangshi ng 3 araw at gabi, pero heto na ang dulo mo, hindi ka na makakatakbo, patay na ang ultimate martial spirit." Lumingon si Yun Ian, matatag pa rin sa kabila ng hirap, maingat niyang inilapag si Kim sa gilid ng bangin, at may bigat sa boses niyang sagot, "Alam ko, doktor ako, tandaan mo." Tumitig ang cultivator, nagtataka, bakit ka nga ba tumatakbo, wala akong pakialam sa'yo. Ang mahalaga lang ay ang ultimate martial spirit, pwede mo naman siyang iwan at tumakas, bakit hindi mo ginawa? Hindi sumagot si Yun Ian, ngunit ngumiti ng malamig, nakayuko, misteryoso. Napakunot noo ang cultivator, tatawa ka pa talaga? Habang humuhugot ng espada si Yun Ian, malalim siyang nagmuni-muni, the Severing Mountain Sword, Dragon Vein Chi Method, Mountain Lord Martial Arts, Transcending Peak Steps, nakarating ako sa puntong ito kahit wala akong likas na talento. Nakaluhod si Kim sa lupa, walang malay, sa puso ni Yun Ian ay may pasasalamat, lahat to ay dahil sa mga turo ni Kim Yang-hoon, kababayan ko siya, at guru ko sa martial arts, kaya itinutok niya ang kanyang espada, puno ng apoy at determinasyon, kung gusto mong agawin ang ulo ng guru ko, kailangang una mong agawin ang sa akin. Sa narinig, biglang tumilim ang titig ng cultivator, para bang bumalat sa kanya ang dilim ng galit, hindi nagtagal, mariing sumigaw siya habang unti-unting umaangat ang dalawang braso mula sa mga corpse Jiangshi sa kanyang paligid, walang sino man ang natutong matakot sa mga cultivator, dahil ba sa pagiging mangmang nyo, o dahil sa sobrang katandaan nyo na wala na kayong takot. Unti-unting lumutang ang mga braso sa harap ng cultivator, sinundan ng kanyang malamig na banta, "Sige, ipapakita ko sa iyo. Ang sakit na mas matindi pa sa kamatayan, yan ang kayang gawin ng mga cultivator." At sa isang iglap, sumugod ang mga braso kasama ang mga corpse Jiangshi, mabilis, nakakatakot, diretso sa direksyon ni Yun Ian. Pero, bigla na lang, nilampasan siya ng mga braso, nagulat si Yun Ian, napaisip, hindi pala ako ang pakay niya. Kasunod nito, damapo ang mga braso sa katawan ni Kim Yang-hoon, na nakaluhod pa rin sa lupa, walang malay, walang laban. Napaatras si Yun Ian, gulat na gulat, habang nakatutok ang kanyang tingin sa katawan ng kaibigang ginugugulangan. Sa gitna ng katahimikan, nagsalita ang cultivator na may paghamak at malamig na boses, "Salot ka, pagbayaran mo ang panghahamak mo sa isang cultivator." Napakagat ng ngipin si Yun Ian, pinipigil ang nag-aalab na galit, nanlaki ang kanyang mga mata, puno ng matinding puot at pagkasuklam, sa gitna ng kanyang pagngangalit, mariin niyang isinumpa. "Ikaw, demonyong hayop," kasabay ng tensyon, biglang tumindig si Kim Yang-hoon, mahigpit ang pagkakahawak sa kanyang espada. Ang kanyang katawan ay tila sinasakop ng kapangyarihan ng cultivator, at sa sandaling yun, dumagundong ang tinig ng cultivator, matigas, walang awa, "Ngayon, sukdulang espiritu ng pakikidigma, patayin mo ang sarili mong alagad."